public balat na officials Tagalog. should not be onion skin. Analysis ko lang to, ha? You feel free to disagree. Ito lang nakikita Yes. ko, ano? Oo. Kasi nung lumaban si Romualdez, gusto magpresidente niyan eh. Eh kulang na lang ilagay yung litrato niya sa butil ng bigas eh. Saka sa shell ng itlog eh. Hindi siya kasi malakas, kaya dapat walang kalaban. He cannot rely on his own strength. Therefore, he will destroy all potential threats, all potential rival. Kakampi pa nila yung mga leftist. Lahat kakampi nila. Nakikisama naman yung tao, hindi ka naman kinikriticize. Titirahin mo ng issue ng confidential funds. Paano pa eh? Impeachment pa. Pailalim pa eh. Huwag kayong magtaka kung yung approval level mo ay bumababa. Kung ayaw talaga sa'yo ng tao, kahit anong gawin mo, kahit alang laking gastusin mo, hindi kayo boboto eh. Ayaw ng Pilipino ng traidor. May sinabing parang justice na sinabi, do not be thin skin ba sa English, sabi niyo? Public balat na officials Tagalog. should not be onion skin. Onion skin, so hindi pwedeng balat sibuyas. Oo, kasi Kahit na pinasok mahal mo lang yan. sibuyas. Pinasok mo yan. Gusto mong maging, gusto mong maging opisyal, you expose yourself to the slings and arrows of outrageous criticism. And public scrutiny. Oo, public scrutiny. Ang dami dyan, di ba? O si Sara, di ba sinasabi, inuubos yung confidential fund. May dinimanda ba siya? Wala. Wala siyang pinasarang Si Digong station. walang dinimandang, may Kahit na dinimanda ba si Digong nung kahit na panahon niya, Pangulo 6 na taon? Oo. Si Cory, di ba, dinimanda si Louie Beltran kung sa Oo. mga those old enough to remember. Yes. Sinabi lang ni Louie Beltran nung si Gringo, nagtago sa ilalim ng kama si Cory Aquino. Figure of speech po yun eh, figure of speech. Walang sense of humor si Cory. Pinakita pa niya sa mga reporters. Hindi ako pwede magtago sa ilalim ng kama ko kasi solid yung baseboard ko. Figure of speech nga eh. Diba? They are eliminating all potential rivals, including news organizations that do not adhere to their narrative. Alam nyo kasi, analysis ko lang to, you feel free to disagree. Ito lang nakikita Yes. ko, ano? Oo. Kasi nung lumaban si Romualdez, gusto magpresidente niyan eh. Kulang na lang ilagay yung litrato niya sa butil ng bigas eh. Saka sa shell ng itlog eh. O, di ba? Nung tumakbo yan, na senador, di ba, yung malasakit ni Martin, wala naman nagmalasakit eh, natalo eh. Ang laki ng ginastos niyan. I know that for a fact. May mga mutual friends kami na alam yung ginastos niyan. Nakita niya kung hindi siya mananalo ng ganon, senador nga hindi manalo, the only way for him to win as president is to run virtually unopposed. Hindi siya kasi malakas, kaya dapat walang kalaban. He cannot rely on his own strength. Therefore, he will destroy all potential threats, all potential rivals. Ito analysis That is ninyo. the only way he will win. So, kaya kinukuha niya lahat ng media organizations. Meron na siyang journal group, di ba? Meron pa siyang radyo. Ang dami niyang binibili. May construction pa siya, di ba? Itong release sa best friend ninyo na former Senator Laila De Lima, konektado din ba to sa usaping ganyan? Well, hindi ko alam. Kasi parang pinapakita nila na lahat ng ginawa ni Duterte mali eh. At saka ang ginagawa nila, lahat ng tao gusto nila maging kakampi para wala nang pagkuhanan ng suporta yung other potential candidates. Yun ang ginagawa nila eh. Ayaw nilang confidential fund kasi sisikat si Sara pag mapipigil niya yung mga recruitment sa schools. Then kakampi pa nila yung mga leftist. Lahat kakampi nila. Pero nakakalimutan nila yung universal wisdom, that a friend to all is a friend to none. Some people never learn. Diba? Diba sabi nila, the definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Nakita Yes. niyo na yung ganyang style nung panahon ni Noynoy. Lahat ng powers of government ginamit para ma-elect si Marojas. Unfortunately, unless, tingnan natin yung pagpapalit ng Smartmatic with Dominion, baka may Trojan horse dyan. Ako iba medyo na. kinakabahan ako no? Unless may massive fraud na override yung will ng majority, alam nyo, nakita na natin kay Rojas, nakita na natin sa maraming pagkakataon. Kung ayaw talaga sa'yo ng tao, kahit anong gawin mo, kahit alang laking gastusin mo, hindi kayo boboto eh. At
alam nyo, ang problema sa speaker, parang, ewan ko sa inyo ha, pero sa mga nakakausap ko, mga Yes. political observers, parang ang tingin nila kapag speaker ka, ay hindi ka mapagkakatiwalaan. Tingin lang naman ito ha. Hindi ko sinasabing hindi mapagkakatiwalaan Bakit ho? si... Bakit ho? Ano? Kasi sabi nila, in order to become speaker, you have to do so many compromises, wheeling and dealing and horse trading. Kaya wala silang kumpiyansa. Kaya walang speaker na naging pangulo. O, umpisahan mo na kay Mitra. Of recent memory lang, hawag na yung before the Wala EDSA. pa nga. Wala pa nga. Mitra, di ba? Kamote. O, Joe de Venecia. Yes. Manny Villar. Puro Oo naging nga. speaker yan, pero Oo. wala eh. O, di ba? Yun ang image kasi tama. pag speaker ka, trapo ka eh. Actually, I think the reason kung bakit marami nagagalit ay yung BBM Sara ran on the motto of Uniteam. Pagkakaisa. So, there was a tacit promise to the Filipino people na kapag etong team na to ang inihalal nyo, that team, meaning yung grupo ng mga Marcos, ng mga Duterte, ni na GMA, kung sino man na May political koalisyon, who made that team possible, they will work in tandem. Sama-sama. Oo. Ngayon, hindi ka naman inaano ni Sara, hindi naman katulad ni Lenny, hindi ko pupulaan si Lenny for anything, but hindi naman si Lenny na openly antagonistic dun sa presidente. And yet, inappoint siya twice ng presidente, di ba? Nakikisama naman yung tao, hindi ka naman kinikriticize. Si Lenny nga, pumunta pa sa abroad, tinira pa yung EJK. Oh, hindi naman hinaras. Remember, si Manny Luna, Attorney Manny Luna ng yung Presidential Anti-Corruption Commission. Noong sinabi ni Manny Luna, Attorney Manny Luna, na iimbestigahan daw niya si Lenny dahil kumukuha ng kontribusyon para sa relief goods. Corruption daw yun. Anong ginawa ni Digong? Tinanggal si Manny Luna instantly. You're fired. Hindi ko alam yun. Nakalimutan ko. Record yun. Alam niyo yun. Mga nasa media Alam kayo ni eh. Mr. Eli kasi co-host sa radio. Di ba? Noong Di ko alam minsan yun, i-impeach daw si Lenny dahil sa kami, VACC ako noon eh. Kami nagsabi, impeach natin si Lenny dahil yung sinasabing palit-ulo doon sa UN. May mga congressmen na willing. Anong sabi ni Digong? Wag! Siya nagsabi na wag. Huwag guluhin ng ang sitwasyon. So in fairness, walang impeachment pala, no? Diba? Wala. Kalaban yon. Eto, kakampi, supportive sa'yo. Titirahin mo ng issue ng confidential funds. Paano pa eh? May impeachment pa. Pailalim pa eh. Una, sasabihin mo, bibigyan ka namin, pagkatapos nung tinanggap, gagawin mong issue. Ang kalokohan yan. Susuportahan ni Sandro, pagkatapos titirahin niya si Duterte. Di ba? Yan, makikisama kayo doon sa mga kritiko ni Duterte. Meron pa kayong ICC, meron pa kayong impeachment, tatanggalin nyo si GMA. Kayong nangakong unit team, pagkatapos bibirahin nyo itong mga to. This early, nakikita ng taong bayan yan. Kaya, there is much discontent. Kaya, huwag kayong magtaka kung yung approval level mo ay bumababa. Ganun po talaga eh. Ayaw ng Pilipino ng traidor.